Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng pagdalo ng ating Pangulong Marcos sa ika-43 ASEAN Summit at related summit sa Jakarta, Indonesia. Naging matagumpay ang ating Pangulo sa pagdalo nito at naibahagi nito ang kanyang perspektiba para sa kooperasyon nito sa ASEAN Summit, at marami siyang tinakil dito na mga issue at mga panukala para sa ASEAN cooperation. Napag-usapan dito ang international based rule of order na kung saan ay binigyan diin dito ng Pangulo ang peaceful solutions on the issues and disputes of ASEAN members are facing, na yung kagaya ng West Philippine Sea na kinaharap on the international issue at iba pang mga international issue on border and economic zone. So following close abidance and implementation. So yun yung tinutukoy dito ng ating Pangulo, na yung yung international rule, pagsunod sa o pagsuporta sa international rule of order ng ASEAN members, particular yung sa pagpapatupad at pagpapairan ng United Nations nung UNCLOS, na kung saan kinaharap na disputes ng ating ng ASEAN, particular sa Pilipinas over China at iba't ibang parte ng mundo na mayroong usapin at sigalot hinggil doon sa kanilang mga border o yan sa mga particular UNCLOS yan. So, tinakal din ang climate change, digital economy, food security. Nagkaroon din ng free trade agreement with the Republic of Korea. Sa kasunduang ito ay maraming opportunities sa pagitan ng Korea at Pilipinas at doon sa kanila na pagkasunduan ng free trade. So, maraming opportunity yung future ng dalawang bansa. So nakamiting din ng ating Pangulo ang investor sa Indonesia na mag-i-invest sa bansa ng nasa 22 milyong dolyares na investment commitment. So yun. So nakapag ano agad siya, nakapag-dialogo agad siya o meeting with the Indonesian investors na sila yung nag-commit na makapag-invest dito sa ating bansa na nasa 22 million investment yung maaari na makapag-invest atin ng mga Indonesian investor, yung mga negosyante ng mga taga-Indonesian. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagdalo ng ating Pangulong Marcos sa ika-43 ng ASEAN Summit at Related Summit ay ating maring sinusuportahan ang ating administrasyon Marcos o ang ating pamahalaan sa pakikisa sa ating sa pakikilahok at pakikisa sa ASEAN at makipag-usap dito ng mahuhusay na mga programa, panukala para sa Asia, mula kapayapaan ng Asia at pagpapaunlad at usaping pangklima at pandaigdigang seguridad at kaunlaran, etc. So tayo ay may sinusuportahan yung ating pamahalaan, particular itong administrasyong ito, doon sa pakikilahok sa ASEAN Summit na yan. So tayo ay nakikisa tayo sa pagsuporta bilang human promoter at kahit din natin ang lipunan ng Pilipino na suportahan yung pakikisa ng ating bansa doon sa ASEAN o ito yung samahan ng mga Asians Southeast Asian na mga bansa dito sa Asia. So ito ay binubuo ng iba't ibang mga karatig bansa natin, kaya ng Vietnam, yan,
mga Indonesia, yan, kagaya niyan. So yan mga kalapit nating bansa, nakaisa diyan sa ASEAN na yan. So ngayon tayo ay may mahalaga na tayo yung makipag-isa diyan para doon sa kapayapaan, pagtutulungan ng ating mga bansa, at particular din yung pagpapaigting ng karapatang pantao, na ito ay magtulungan nitong ASEAN, no, for the implementation of the human rights. So base para from the United Nations, so i-implement ng Pilipinas at ng bawat mga bansa. Ngayon magtutulungan din sila para mapaigting yung karapatang pantao from the iba't iba pang mga usapin. Yan. So yung kapayapaan, number 1 din dyan na magkakasundo itong mga magkakalapit na bansa, na hindi tayo nagkakaroon ng mga disputes. Unlike na kagaya ngayon, may nangyayaring dispute doon sa UNCLOS with China. So ang China, kasama sila doon sa related summit na ASEAN, pero medyo nagkaka-problema tayo sa China dahil nga tayo ay hinaharag doon sa ating, o inaagaw nila yung ating teritoryo. Yung EEC ay parte rin ng ating teritoryo bilang pagpapatubad ng international law do sa UNCLOS, para mayroon tayong extension from our sovereign territory, mayroon tayong extension para ngayon yung extension na yon inaagaw ng China. So yan yung mga problema na dapat na tayo ay mayroong mahusay na usapan, pagkakaisa, para hindi umaabot at nagkakaroon ng mga mapayapang pag-uusap. So ngayon ang ASEAN ay mahalagang pagkakaisa ng mga ASEANO upang magtulungan yung mga bansang ASEANO sa pamumuhay, mula sa pagsulong ng ekonomiya, mula teknolohiya, industrial development, at food security or agri-sustainable development. At ang makapamuhay ang ASEAN ng maluwag at magaan at maunlad. So yun. So tayo ay makapamumuhay na maunlad kung tayo ay nakikipagtulungan doon sa ating mga karating bansa. So tayo ay nakatutulong sa kanila kung ano meron tayo na mai-trade natin sa kanila at mai-share na kaalaman, ganoon din sila sa atin. So palitan. Lalong-lalo na yung pagbawitin ng karapatang pantao, na para yung bawat mamamayan ay magtutulungan, o bawat bansa magtutulungan para yung mga mamamayan nila makapumuhay according to the human rights. So sa bawat taga-Asia namumuhay according to the human rights. So walang naghihirap na mga ASEANO from the implementation of the human rights, mula doon sa pagpapaigting ng ekonomiya, kapayapaan, at iba't ibang mga kooperasyon. So ngayon ang kapayapaan sa region ng Asia ay mahalaga upang hindi maging balakid ang hindi pagkakaintindihan. Kagaya na sa ating sa China, na sino man nasa Asia or among ASEAN countries at related countries hanggang sa pandaigdigang kapayapaan. So yan ang isang mahalaga dyan, na kagaya natin nabanggit kanina, na yung usaping kapayapaan ay hindi magiging balakid yung hindi pagkakaintindihan, para bumalakid sa kaunlaran, bumalakid doon sa magaan na pamumuhay, pagtutulungan lalo sa karapatang tao. Sa ngayon kasi kung magkakaroon ng mga hidwaan, kagaya doon sa ibang bansa, problema malaki kasi magre-resulta ng paghihirap yung mga digmaan at pang-oppress. Kung mas malakas yung isang bansa kagaya ng China, kung tayo na kagaya na oppress tayo doon sa ating EEC, problema malaki kasi hindi tayo makapamuhay na maayos doon sa EEC natin. Parang bakura mo, gusto mong agawin ng iba, hindi ka pamumuhay na maayos dahil yung bakura mo ginugulo, diba? Parang ganoon. So ganoon din doon, na kung saan doon ka nagtatanim ng halimbawa halaman mo, doon ka nagtatanim ng mga doon ka nakikinabang. Hindi mo pakinabangan dahil inaagaw ng ibang bansa o ibang tao. Problema malaki yun. So ngayon yung UN ang siya magpapatupad ng UNCLOS, kaya dapat dapat sana nahikayat ng ating Pangulo yung mga ASEAN countries na doon sa ating pakikipag-cooperate din sa United Nations, na magpatupad yung United Nations noong international law doon sa nagiging dispute doon sa bansa. Hindi lamang basta na ipanalo doon sa tribunal, kundi i-implement nila yung naipanalo, kasi nga mayroon na nga
force of harassment, hindi lang basta inaagaw, kundi may force of harassment para yung Pilipinas at ibang bansa ay naapektuhan ng China. So dapat i-enforce ng UN yun. Halimbawa, yung UN papadala ng ship doon sa Ayungin Shoal, tapos kanila sasabihan yung ano ron as a peacekeeper. Sabihin nila doon, oh, we are implementing the rules of the international law. So sino man ng bansang nasakop nito ay hindi po pwedeng ito ay sa pag-aari ng Pilipinas, o hindi kayo po pwedeng humarang-harang dito. Sino mang bansa yun, particular kayo China, huwag kayo humarang yan. So UN ang isang makapagpapatupad noon with peaceful, kasi yung UN ayun yung ating sinusunod for our peaceful agreement and relation sa iba't ibang bansa at yung pinapatupad na international. Kung hindi susunod ng China yon, so buong mundo yung kanyang babanggain doon. So kaya kung tayo halimbawa pinapatupad natin sa sarili pa to, kagaya nito nakaraan ngayon lang, sa sarili nating pagpapatrol, so yun naging aggressive yung China. Kinat pa nga nila yung yung napanood ko rin sa TV yun. Kinat yung yung BRP Sindang yata yun. Kinat nung barko nung China na pandigmaan nila. So ngayon ay doon sa ganoon medyo even though wala silang ratratan doon o anumang maras na pinapakawala, ay ang nangyayari naman ay naghaharasan sila doon sa barko para naghahabulan o naghaharangan. So yun ang mahirap doon, dahil magiging yun ay isang malaking tension din para kung sakasakaling mag-upakan yung dalawang panig. So kung yung UN doon nakabalahura doon siya so makakaraan tayo ng maayos, makapag-practice tayo ng maayos doon. Kasi peacekeeping yung UN so siya mga ganoon ang trabaho ng UN. So ngayon, implementation ng UNCLOS yun. Dapat gawin ng UN yun. So yun ang ating sabuti sa kanila with the other member states. Kasi may problema rin yung ibang mga member states dyan sa inaagaw ng China na yan. 9-line to 10-line. So dapat sa boses na sa UN yung implementation ng UNCLOS. Kasi pinupersan ng UN ng China yung pang-aagaw. Yun yung sa international law. So yan, ilan lang yun sa issue na tinakil doon sa ASEAN. So ngayon, ang karapatang pantao ay dapat na mapaigting ng ASEAN countries upang matugon ang karapatan ng bawat mamamayang Asyano at hindi mga kapitalista lamang at mga nakikinabang sa pagkakaisang ito. Dapat ang lahat ng Asyano ay makabubuhay ayon sa karapatan at higit pa dito upang walang mamuhay ng gutom at walang direksyon sa buhay. So yun, so sana yun mapag-usapan hindi lamang ang makikinabang doon sa ugnayan ng mga bansa na yan at mga kapitalista doon na ay yun sila lang ang makinabang. Dapat yung rights talagang kanilang pag-usapan na maibigay mula doon sa mga halimbawa mga investment. So hindi lamang investment kundi na-accord doon sa rights, makatutulong kung paano ma-implement yung human rights para yung mga tao ay makapumuhay ng maayos. So yung mga gobyerno kanila pa itingin yung yung balangkas ng karapatan ng tao, ano ba yung nangyayari sa karapatan ng tao sa Pilipinas, sa inyo, sa ganyan, ano ba yung ratings, ano yung implementation na ginagawa. So ngayon dapat kung depende dun sa bansa, pero pag-usapan nila kung magagawa nila yon ng uniform yung implementation, kung paano nila may implement ng maayos yun. So pakilabang yung mga tao doon sa karapatan ng tao. So dapat yung ginagawa nila yun at mapaigting sana yun, at yun na may balangkas na ginagawa nila para magawa, pero sana paigtingin nila para mangyari kung magkaroon ng realization yung human rights concern ng bawat mga bansa sa ASEAN. At mangyari yun, hindi lang yung mag-i-invest, free trade, hindi lang ganon, kundi tinitingnan nila yung karapatang pantao na maaaring na dapat na pamumuhay ng mga tao. Yan, yung bawat mga serbisyo ng bawat mga pamahalaan, kung paano sila nakapagsisilbi at ano may tutulong ng bawat isa para matugon yung karapatang pantao. So sa Administrasyon Marcos naman ay naway maging malaki ang maging ambag nito sa pakikiisa sa ASEAN country o ASEAN na isa ikakatatag ng pagkakaisang ito at makatugon ito sa karapatang pantao, kaunlaran at kaunlaran ng bawat bansa at buong ASEAN at buong mundo. Ang bawat pamahalaan ng ASEAN ay magtulungan
na matugon ito at maisabuhay ng bawat mamamayan at bawat makabansa sa mga ASEAN yang karapatang pantao. So yun. So sana ay makapagtulungan ng mabuti yung ASEAN. Wala nga doon sa iba't ibang mga tinakil na pagpapaunlad, kapayapaan, pagsulod sa international law, at lalong-lalo na yung karapatang pantao na susundin nila doon sa international law, yung human rights, aside from the sinasabi yung mga yan, yung UNCLOS, yung sa EC, at especially the particular doon sa pagpapatubad ng human rights na makapamuhay according to rights yung bawat mga ASEAN country o ASEAN na mamamayan. So naway magabayan ng Banal Santa Maria ang ASEAN countries at maging matatag dito at magawa nito ang mabubuting hangarin nito para sa mamamayan nito at buong mundo. Ang kapayapaan at ang kaunlaran at buhay ay ibiyaya sa atin sa pagpatuloy ng pamumuhay na ito. So sana pagliwanagan ni Banal Santa Maria yung ASEAN countries at yung mabubuting hangarin nito at makapanukala pa at makapagpatubad ng bubuting hangarin at ibilas sa atin ito na ating banal na Panginoon Diyos na magawa natin o ma-realize yung mga binubuo o na pagkakaisahan doon sa United Nations sa ASEAN summit na yan o ginagawa dito sa ASEAN cooperation na yan na tayo ay bilis ni Mother Mary yan at ibiyaya sa atin yung mabubuo nila na mga programa, mga perspektiba na para sa pag-uugnayan ng mga bansang ito at may sabuhay lalong-lalo na yung karapatang matao na maliwanagan yung ASEAN countries, particular ng Pilipinas, na maipatubad yung karapatang matao na lubos. So, sana gabayan tayo ng Banal Santa Maria ng lubos, siya ay gumabay ng mga paghihimala para mahikayat yung ating mga leader, mga tao na maipatupad yung karapatang tao at maging yung mga ASEAN countries. So, ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria ay magliwanag sa buong mundo at sa bansa mula sa pamahalaan at mamamayan at talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, ang mamamayan sumunod naman sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at higit sa lahat may kaligtasang spiritual. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotion sa linggo ito ng karapatang matao hinggil dito sa isyong ito na pagdalo ng ating Pangulo sa ika-43 ng ASEAN Summit at Relate Summit. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat at ang kapayapaan ay bilas sa atin ng Panginoon Diyos at ang kaunlaran sa lahat. Makapamuhay tayo ng maunlad at mapayapa. Magandang hapon sa inyo.